Mulit-muli po, magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Welcome sa aking mga vlogs, welcome sa aking channel. Ito ang Silang Mix Channel. Ibabahagi ko na naman po ngayon yung prutas na nasa labas na ng aming bakuran pero nasa malapit lang ng aming bakuran. Kung tingnan nyo po yung sa aking likuran po, yun po, kung makikita nyo yun ang aming bahay, yun po nakabakod. Yung may konting bahay po yan. Yan po yung tuwing gabi na diyan po natutulog yung mga manok namin. Diyan po sila dumadapo paggabi. Kaya itong sabi ko ngayon na iba-vlog ko, ito ay ang tanim na first na lumabas ako, pero ito ay nasa malapit lang din ng aming bakuran na itinanim namin ng ilang taon. Ito yung prutas na sobrang matagal na nagbigay ng bunga. Ito po yung first fruit niya ngayon. Kaya ito po, pag ito ay magpapatuloy at saka talagang magpapatuloy na naman talaga ito, dahil po may pruweba na po na sinlaki na po ng Jolen, ay ito po ay mapupunta sa bahay-sambahan ang bungang ito, ang prutas na ito. Ito po ay ang prutas na lansones. Variety po nito ay doko. Tayo na po atin pong tunghayan at ipakita. Ayan po. Itinanim ko po itong prutas na ito. Halos nasa 10 taon na po ito. Ito po yung isa sa dalawa ito silang prutas. Isa ay yung durian. Yun pong durian ay hindi ko pa na-vlog. Ito lang po ang una. Nasa malapit lang din yung ng bakuran kasi yung bakuran namin, nandyan ang yung bahay namin. Ito yung nasa labas lang. Ito po yung itinanim namin na halos sa 10 taon. Akala ko nga hindi rin ito magbibigay ng bunga. Pero this year po, bumigay siya. Ang taas pa ng init, pero ngayong season, nagbigay siya ng bunga. Ng maraming bunga. Yan po, kung tingnan nyo po, yung doko pala, yung originality ng doko, ito pala ay galing sa Thailand. Ito yung nagmumula sa bansang Thailand na tinesting ng mga tinesting sa Pilipinas kung ito ba'y maging okay dito, na kung ito'y mabubuhay. Nung itinesting ito ng ilang mga Pilipino, so naging okay ang resulta. Kaya marami na ding nagtanim nito ngayon. Halos na po sa buong Pilipinas ay may tanim ng ganito na doko. Pero ito talaga'y nagmumula sa bansang Thailand. Kaya nung dinala ito dito, medyo nahihirapan yung mga Pinoy kung paano siya magbibigay ng bunga or paano siya palalakihin. Kasi po halos pag nag-umpisang magbunga ay nahuhulog. So doon po pala ay nagkulang sa abono. So nung na-discover na nabigyan siya ng sapat na abono, ayun, na-discover na rin na nagbunga at saka sobrang masarap din yung kanyang binigay na bunga. So tunghayan po natin ito po. Ito po ay nasa kamay ko lang ngayon. Yan po, nasa kamay ko lang ngayon. Halos nahahawakan ko lang yung bunga. Ang dami niyang bunga. Ito pa sa itaas, ayan po. So yan po ay pruweba po na pag ganyan nakalaki po, halos magkasinlaki na ng Jolen, ang bunga ng doko. Yan po ay pag hindi lang na iistorbo yung puno, yung kanyang mga buwig, yan po talaga ay tutuloy-tuloy na po. At saka ang lalaki pa ng bawat isa nito. Ang lalaki pa pag ito ay pag ikay nakakain nito ng kalahating kilo, ay mabubusog ka na dahil ang lalaki pa at ang tatamis pag ito'y nasa tamang pitas. At saka yung kaibahan ng native at saka doko, yung native kasi hindi mo siya pwedeng kainin na may kulay green pa sa kanyang balat. Pero itong doko po, pag ito'y nag-uumpisang nag-yellow na, kahit na may green pa siya, pwede mo siyang kainin. Kahit na alanganin, ito'y matamis pa rin. Pero hindi nga sana dapat. Pero pwede na siyang kainin pa rin. Kung halimbawa may bisita ka na alanganin pa, may kulay rin, pwede mo silang patikimin, pwede mo siyang kainin. Ganyan yung karakteristik ng doko na lansones. Kaya sa hapong ito, kung tingnan nyo po sa itaas, meron pa. Andun sa itaas, kung makikita mo, marami pang bunga ang ibinigay na bunga dun sa itaas. Ayan po. Ayan po. Kung tingnan nyo po, sobrang marami yung bunga na ibinigay niya. Tingnan nyo. Ayan.
Ayan po. So, sureball na po. Kaya sa ngayong season na bubunga siya, so kinakailangan talaga na masusustain mo talaga ng tubig. Dahil kung tingnan mo yung lupa ngayon, sobra pong pag-araw na natatamaan ng araw, ay sobra po siyang napaka dry. Tingnan niyo po. Pero ito po every 3 nights or 2 nights na pinapainom ko ito ng tubig. Dinidiligan ko ito ng 2 balde. Kung meron pa kung minsan kung sapat na tubig ay dinadagdagan pa. Para lang po masusustain yung bunga na ganyan para po magpatuloy at saka hanggang sa harvest po. Ayan po. Tapos akala ko itong duko. Nung itinanim ko ng mahigit na siguro po nasa 10 taon, akala ko po hindi na ito bubunga dahil po ito lang pong doko, isa sa doko na tumaas ng sobra. Kasi po ang prutas kasi po pag nagsabay silang nabuhay sa isang lugar tapos na may umaabanti sa kanya ay hahabol yan siya, kaya ito ay nagiging sobrang mataas na lang din, humabol na lang din doon sa katabi niyang kahoy. Kaya ganyan ang nangyari, sobrang humaba siya pero nag-uumpisa siyang magbungay dito sa ilalim. Tingnan niyo po, ang gandang tingnan, para pong Christmas tree po. Kaya ito pong lansones na ito na ibinablog ko ngayon, ito po sobrang nai-excite ako na i-vlog dahil po akala ko nga hindi ito bubunga, akala ko lalaki ito kasi sabi nila may lalaking prutas, pero hindi ako naniniwalang may lalaking prutas kasi namunga siya, nagbigay siya ng bunga. Ang dami kayang ibinigay na bunga niya ngayon. So how much more kaya sa susunod pa na season, kung gaano kaya bumigay siya ng bunga ngayon na marami, sa susunod nito siguro times 2 times 3 po, siguro po halos lahat ng sanga niya or lahat ng malalaking puno niya na nasa katabi lang nitong may bunga ngayon ay bubunga din ito. So ito yung i-update ko sa inyo hanggang harvest po, hanggang sa pwede na siyang pitasin at madala namin doon sa bahay sambahan, i-update ko po kayo. So maraming salamat po, i-challenge ko po kayo na dapat magtanim din tayo ng kung ano-anong prutas na pwede nating makain. Saka wag niyong isipin na akala niyo hindi na makakaabot sa inyo. Ako nga ganun din yung nasa isip ko dati, akala ko hindi ko na maabutan yung tanim kong prutas, pero ngayon po sa totoo lang po talaga ay nag-uumpisa na rin po kami makakakain at nakakatikim ng aming tanim na prutas dahil nga po andyan lang sa bakuran. Pag gusto naming pag-season ng ganyang prutas, meron kaming napagpunan. Hindi kami behind dun sa mga nakakain ng mga prutas na meron din sa kanila at saka sa mga nagtitinda. So sa hapong ito, gusto ko lang pong pasasalamatan po sa mulit-muli po at palagi ang pagpapasalamat po sa YT Varcadas, sa Tots and Pesi silang Tots and Pesi group chat at saka sa Lemyus Semblante Garbulayos na group chat. Yan po sila ang sumusubaybay at nagpi-play po ng aking video at nanonood po ng aking lahat na ini-upload sa aking vlog po. So welcome po sa ating lahat ngayon. Salamat po sa panonood. Salamat po sa panonood ng aking vlog. Welcome po dito ulit sa aking channel, ang Silang Mix Channel. At maraming salamat at God bless po ulit sa ating lahat at magandang araw.